Posibleng ipagbawal ng Health Department sa bansa ang mukbang vlogs o yung online content ng paglantak ng sangkatutak na pagkain. Sabi ng DOH, meron itong masamang epekto sa kalusugan, hindi lang sa mga vlogger, kundi pati sa mga nakakapanood nito. Nakatutok si Mariz Umali. Matapos masawi ang kilalang mukbang vlogger na si Dongs Zapata noong June 13 pagkatapos umanong kumain ng piniritong manok at atakihin sa puso, na bahala raw ang Department of Health sa insidente. Kasabay ng pagpapaimbestiga ni Health Secretary Ted Herbosa kung may kaugnayan ba sa pagmumukbang ang pagkamatay ni Dongs, ay nag-issue na rin siya ng public health warning laban sa pagmumukbang at nais na rin niyang iparegulate ito. It's a bad practice because people make content by overeating. And overeating is not healthy. It will lead to obesity, and obesity will lead to hypertension, heart conditions, non-communicable diseases, and even heart attacks. Sabi ng DOH, batay sa mga pag-aaral, ang laging panonood ng mga ganito ay maaaring mauwi sa eating disorder o internet addiction. Kaya napakadelikado raw na ipinalalabas sa mga ganito sa social media. Because other people copy it. Other people will also do the same because they earn money from doing a video blog of mukbang. So it's risky for them. Kung sakali naman daw na makitang may kaugnayan ng pagkamatay ni Dong sa kanyang pagmumukbang, sabi ni Secretary Herbosa, posible na tuluyan nilang ipagbawal ang mukbang vlogs. Kasi nga, you are promoting unhealthy behavior to the Filipinos. So I can ban it locally. I can propose for banning mukbang locally, even ask the DICT to stop those sites. Kasi para rin siyang food pornography. It's actually making people eat like gluttons. You can earn income as long as it does not produce health risks. If you're earning income from something that is a public health threat, I will have to stop you. Naiintindihan naman daw ng full-time content creator at mukbanger na si Richard ang nais ng DOH at wala raw silang magagawa kundi sumunod kung ipagbawal ito. Pero paliwanag niya, hindi naman puro masama ang naidudulot ng pagmumukbang nila. May mga viewers po kami na may mga sakit, mga walang ganap pong kumain, na nagpapasalamat po sa amin dahil nagkakaroon po sila ng gana kapag napapanood po yung mga video namin. Siyempre, doon po, yun po yung nagiging gasolina namin para magtuloy-tuloy. Nasa disiplina raw ng content creator kung hahantong sa masama ang kanyang mga ibina-vlog. Isang beses lang po ako nakain sa isang araw. Tapos, naglo-low carb pa ho ako. Disiplinado po kasi kami. Kahit naman yung mga regular na tao, depende yan sa ating, yung ating disiplina sa pagkain. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.